Magandang araw sa lahat ng mga solid HTV positive listeners. I've been listening to your podcast at dito rin po sa inyong channel at na-e-enjoy ko po ang bawat kwento ninyo kahit ako po ay isang silent listener lamang. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mr. Tater. Isa sa mga tumatak sa aking kwento ninyo ay yung tungkol sa mag-ina na umuwi mula Manila going sa Pampanga. At ang kwento ay umikot tungkol sa may mga gift o taglay na kapangyarihan at sa tingin ko po isa akong hukluban. Mateo Lloron Teodoro, kung hindi ako nagkakamali, ang titulo ng kwentong iyon. Ito pong kwentong ito ang maaaring magpatotoo na ako po ay isang hukluban. Every year, lalo kapag sumasapit ang summer, umuwi kami sa probinsya namin sa Samar para magbakasyon kasama ang aking mga magulang. Mula sa city proper ay babiyahe pa po kami ng 6 na oras sakay ng motorboat bago kami tuluyang makarating sa mismong probinsya namin. Itong summer na ito, tulad ng nasabi ko sa inyo, ang siya pong tila kakaiba sa lahat ng naging bakasyon ko. Sa probinsya, mula 6 p.m. hanggang 11 p.m. lamang ang kuryente noon. Minsan umaabot ng alas 12 pa nga ng hating gabi kung siswertihin. Umaga ng May 1, 2005, dakong alas 12 ng tanghali. Naliligo ako sa pantalan. Ito po yung daungan ng mga bangka o kaya naman ng mga barko kasama ng mga pinsan ko at nagkasiyahan po kami doon. Naglalaro kami ng habulan habang lumalangoy at kung sino ang maabutan siya ang matataya. Dahil sa sarap po ng laro namin noon, hindi namin inakala na umabot na pala kami ng halos 30 minuto sa pagligo at paglalaro kung kaya't sinundo na kami doon ni Lolo at tinawag. Pagalit nga po kaming pinapaahon ng lolo noon at ang sabi niya, "Magsiahon na kayo! Parating na ang barko kung ayaw niyong makuha ang mga kaluluwa ninyo! Magsiahon na!" Nagtataka talaga ako noon, Sir Red, dahil wala namang kahit na anong barko akong nakikita galing sa hindi kalayuan. Tanging dagat at ang bundok lamang ang nakikita ko. Pero since bata pa ako noon, ang tanging naglaro sa isipan ko ay baka talagang ayaw lang kaming magbabad ng lolo ko sa dagat dahil mangingitim kami kung kaya't pinapaahon niya kami. Isa pa, si lolo kasi talaga noon ay taglay na taglay ang pagiging isang killjoy. So habang kami ay nagbabanlaw na sa bandang Balon, pinagsasabihan na naman kami ng aming lolo, lalong-lalo na ako sa kung ano yung barko na sinasabi ng lolo. Ilang beses ko siyang kinulit tungkol dito dahil ipinagigiitan ko na wala namang barko, di sana naliligo pa rin kami hanggang ngayon sa dagat. Pero ang sabi ni lolo, "Ikaw na bata ka, lalong-lalo ka na, hindi ka tiga rito kaya mag-iingat ka mamayang gabi. Pinagpala ka sa mga bagay kaya ikaw ang dapat na mas mag-ingat." Doon sa pagkakasabi, sa diin ng mga salitang iyon ni lolo, bagamat hindi ko naiintindihan at talagang nilalamon ako ng pagtataka, nakaramdam ako ng kilabot. Patuloy na umiikot sa aking isipan, lalong-lalo na ang salita niya na pinagpala. So ako naman, binubuo ko yung puzzle sa isip ko sa kung paanong paraan. Magiging superhero ba ako katulad ni Superman? Mga katulad ng ganon, Sir Red. Sa katunayan, kinabukasan, as in isang buong maghapon ko rin pong iniisip yung sinabi ni Lolo sa akin.
hanggang sa maghapunan na rin po kami nung araw na yun. Habang nasa lamesa, sinabi ng lolo ko sa amin na pagpatak daw ng 3:00 ng madaling araw, bababa ang mga sakay ng barko. Lilibot daw ang mga ito sa aming lugar at mangunguha ng mga kaluluwa. Kaluluwa ng mga nabubuhay sa baryong iyon upang gawin daw na alipin. Tumingin sa akin si lolo. Tumitig, sa kanya dinugtungan ng, "Lalo ka na, Tater. Lalong-lalo ka na. Dahil sa pinagpala ka, buo ang palagay ko na ikaw ang pupuntiryahin nila. Lalo kapag nagkataong nandito ka. Matagal nilang hinintay na matsyempuhan ka dito. Bago mag 10:00 ng gabi, dapat tulog ka na. Kung sakali man na hindi ka pa nakakatulog ng ganoong oras, wag na wag kang magsasalita. Wag na wag ka ring gagalaw kahit ang iyong mga daliri. Baka kasi mahanap ka nila at ikaw nga ang tuluyang kukunin." Kunot noo na tumango ako kay lolo kahit hindi ko talaga naiintindihan ang kanyang ibig na sabihin. Natakot talaga ako noon pero alam kong seryoso siya. Kapag ganun na ang itsura at pananalita ni lolo, lalong-lalo na yung hindi talaga siya nag-i-insert ng kahit isang katatawanan sa salita niya. Seryoso ang kanyang pahiwatig. Hindi dapat pagtawanan, lalong-lalo na hindi dapat baliwalain. Pagkatapos tuloy nung hapunan ay nagpalit na ako agad ng pantulog para makahiga at pinipilit ko talagang makatulog. Aaminin ko rin na dahil bata pa ako at walang alam sa mga bagay na ganito, mas lalo akong nilukob ng takot at hilakbot. Inabot na rin ako ng antok at hindi ko na malayan na kung anong oras na iyon at dala na rin siguro ng hilakbot ko at pagpupumilit na makatulog ay talagang dinalaw ako ng antok. Nagising na lamang ako na madilim ang paligid pero hindi ko rin po alam kung anong eksaktong oras nun. Nagising ako sapagkat sobrang ingay. Kakaiba ang ingay na nadidinig ko pagkagising ko. Merong huni ng baboy, pagaspas ng ibon at parang mga manok na malalaki. Yung mga alulong ng mga aso ay pagkahaba-haba at maniwala kayo sa hindi, sabay-sabay ang paggawa ng mga ingay ng mga nabanggit kong hayop. Pero ang talagang nagpahilakbot sa akin, nagpaiyak pa, ay yung mga sumisigaw at umiiyak. May parabang nagmamartsa, parang may hinihilang mga bakal o kadena, kaya mas lalo akong natakot. Kahit paghinga ay hindi ko rin talaga magawa, lalo at may nakita pa akong 3 bola ng apoy na paikot-ikot sa gawin ng bintana. Halos maging estatwa ako sa pagkakahiga dahil sa sobra-sobrang hilakbot. Hindi pa dito nagtatapos ang mga nakikita ko sapagkat bigla din pong nagkaroon ng mga figura sa bintana na animoy nakasilip. Hindi lamang figura ng tao, figura din ng hayop at higit sa lahat, figura na merong sungay. Doon ko napagtanto, demonyo ang mga iyon. Halos 1 oras na paulit-ulit ang senaryong iyon at sa sobrang takot at iyak ko ng tahimik, nakatulog din ako. Pasensya na po kung medyo magulo ang pagkakakwento kong ito. Hayaan niyo po kapag nakahanap muli ako ng 1 oras na pwede ko pong isulat ang karugtong ng iba ko pang mga karanasan, ay akin po agad na isi-send sa inyo.
Good day sa lahat. Just call me NK. Listener po ninyo sa inyong podcast at dito sa inyong channel since December 2019. Nare-recall ko pa nga po noong December 2019 nung bumabiyahe po kami papuntang San Leonardo from Cabanatuan. Medyo malapit lang naman po pero sobrang traffic nung time na iyon. Ginagawa pa lamang yung bridge ng San Leonardo to Gapan kaya medyo nagtagal ang traffic sa lugar na iyon. Nagpi-play pa nga yung kaibigan ko ng podcast ninyo at doon nga po ako nagsimula na mahook. And then gabi-gabi, kayo na po ang aking pampatulog at pampagising. Nais ko lamang i-share ang isang true event sa buhay namin. Nangyari po ito sa akin in just one night. Nagkayayaan po kasi kaming magkakaibigan na pumunta sa Sual, Pangasinan noong oras na iyon para ipagdiwang at doon umano salubungin ang birthday ng isa naming kaibigan. So dahil nga sobrang candid, 5 lamang po kami na nakasama. Needless to say, kami lamang din po ang nag-road trip. So 3 kami sa likod habang 2 syempre ang nasa harap. Yung pinuntahan po naming resort sa Sual ay katabi lamang po ng isang sikat pang resort doon sa bayan na yun. Hindi ko na lamang pong imi-mention. Ang natatandaan ko nga po, 3 resort lang po sila sa side nung pinuntahan namin. Kung tama ang aking naaalala, napapagitnaan yung resort na iyon nung 2 pang kilala na resort sa lugar. So yung nakuha na po naming accommodation ay isang kubo pero innovated naman siya na may modern touch. First time ko nga lang po talagang makakita din ng ganoong klaseng kubo dahil yung normal na alam natin ay yung kawayan lamang talaga. Pero nagulat ako dahil yung kubong iyon ay may second floor. May kitchen din sa loob at CR pa. Short description ng kubo. Pagkapasok sa main door ng kubong iyon sa bandang kaliwa, doon po ay makikita ang isang room na may built-in na bed na good for 2 at air conditioned pa. Sa tabi naman ng punong isang door, another door na naman iyon na may stairs papuntang second floor. Doon ay may mga room din. Yung mismong flooring po ng second floor ay pwede din naman talagang higaan at good for 2. Sa gilid ng higaan ng second floor, meron din pong isang upuang naka-elevate at pwede din pong higaan ng isang payat na tao. Yung aircon sa first room sa baba ay pumapasok din po yung lamig patungo sa second floor. Sa labas ng kubo, meron pong mga maluluwang na cottage. Yung napili naming cottage ay yung katabi po mismo ng kubo na tutuluyan namin. As in literal na magkatabi lamang sila. So nag-start po kami na mag-inuman ng mga kaibigan ko bandang 7:00 ng gabi. Habang tumatagal ang inuman, syempre hindi mawawala ang sarap ng kwentuhan, kutsaan, tawanan, and of course, kantahan. Pwede rin kasi talagang mag-ingay sapagkat doon sa seaside na mismong nasa harapan ng cottage namin ay kami lamang po talaga yung tao. Pero hindi lamang din po namin alam doon sa 2 pang resorts. Pero doon sa resort na kung saan po kami nagtungo, natitiyak kong kami lamang talaga ang naroroon. Bandang 11:00 na iyon ng gabi nang magpaalam yung isa naming kasamang babae dahil kukunin lamang daw niya ang kanyang charger. Pero habang nililingon ko siya kung saan patungo, doon ako kinilabutan. Mag-isa lamang pong tumungo yung friend naming babae na iyon doon sa kubo. Imposibleng anino din niya ang nakita ko dahil kung pagbabasehan, yung anino ay parang katawan ng isang lalaki. Literal na sumunod talaga doon sa kaibigan naming babae yung anino na iyon.
Napansin ko talaga siya noon, Sir Red, sapagkat yung cottage kung saan kami naroroon ay may kalapitan lamang doon sa pathway na dinaanan ng friend naming babae. Nung nakabalik na nga siya sa harapan namin, tinanong ko siya kung meron ba siyang kasama na lumabas ng kubo. Sabi naman niya ay wala. Tama nga naman dahil lilima lamang kami talaga sa cottage. Ang sabi niya sa akin, mag-isa lamang siyang pumasok at lumabas ng kubo na yun. Medyo kinabahan ako sa part na iyon, Sir Red, pero ipinagkibit balikat ko na lamang dahil ang sabi niya ay baka epekto lamang daw ito ng iniinom naming alak. So tinuloy na lamang din po namin ang kasiyahan hanggang sa inabutan na nga kami ng 12:00 ng hating gabi at dun na nga nagkantahan ng happy birthday ang bawat isa sa amin, sabay abot ng cake na dala nung kasama naming babae at siya pa mismo ang nag-bake. Kami namang tatlo ay isa-isa pang nag-abot ng birthday gift sa friend namin na nagse-celebrate. And then tuloy pa din ang inuman matapos ang pag-blow the candle. Hanggang sa sumapit na nga ng madaling araw at dito na po namin naramdaman na mas lumamig ang hangin sa paligid. Una itong pinuna nung kasama ko. Biglaan daw kasi yung paglamig. Umuo naman din kaming lahat pero hindi po nila pinansin ng husto kasi tuloy pa din ang inuman at asaran namin. Hanggang sa bigla na lamang akong napatingin sa likuran ko. Eksaktong-eksakto talaga, Sir Red. Doon sa window ng first room sa kubo namin, jalousie type na window na meron pang puting kurtina ay para bang na magnet ako. Doon ay nakita ko po talaga ang pagbuo ng silueta o parang anino ng babae naman na mahaba ang buhok. Nakaharap po ito sa amin at ang actual position ko po ay nakatalikod naman sa kanya. Nang hilakbot talaga ako sa nakita ko pero hindi ko na lamang pinahalata sa 4 ko pang kasama. Tuloy-tuloy pa rin kasi sila sa kasiyahan pero ako kinakabahan na. Hanggang sa naramdaman ko nang tinatamaan na ako ng iniinom namin. Wala namang katao-tao o kahit na anumang matigas na bagay na maaaring humugis nito. Dahil sa talagang nararamdaman ko na ang pagkahilo gawa ng mga nainom namin. Minabuti ko na lamang po na humiga at pumikit pero hindi pa naman ako agad-agad na nakatulog. Hanggang sa katahimikan ay bigla po itong binasag nang parabang nagtatalunan sa papag at nanggagaling ito sa second floor. Ang feeling ko po noon, Sir Red, naglalaro sila doon sa naka-elevate na isang higaan na papag ng second floor. As in parang salitan kasi na 2 maliliit na paa na nagtatalunan at rinig na rinig ko pa yung papag sa pag-uga. Lalo sa mga nadidinig kong langit-ngit ng nasa second floor. Naglalaro nga sa isip ko, Sir Red, na parang 2 duwendeng naglalaro sa second floor na room yung gumagawa nun. Sa sobrang takot and at the same time hilo ko, nakatulog na ako ng nakatalukbong ng kumot. Pagkagising ko nung umaga, habang nagluluto sila ng breakfast, tinanong ko sila kung sumunod ba sila agad sa akin sa pagtulog pero ang sabi ng isa ay nag-iinuman pa nga daw sila at inabot sila ng 4:30. Doon ko na po inamin sa kanila na may hindi maganda akong nararamdaman simula pa kagabi at nung pagtapak namin sa mismong resort. Umagri pa nga po yung birthday celebrator na maging siya ay may iba nga din pong naramdaman sa kubo. Yung iba naman naming kasama, kinig na kinig sa kwento namin at tila ba natameme sila.
Hindi ko po talaga mawari Sir Red pero madalas kesa sa hindi. Lumalakas ang pakiramdam ko pero hindi ako nakakakita ng mga supernatural being. Minsan, sobrang active naman ng sixth sense ko pero hindi ko naman nararamdaman yung iba. Marami pa po akong nais i-share sa inyo Sir Red. Hindi ko nga lang po talaga mabuo yung iba sapagkat very uncommon para sa akin na ganoon ang nakikita o nararamdaman. Lalong lalo na kung ang pagpapakita o pagpaparamdam nila sa akin ay nangyari ng iisang gabi o araw lamang. Maraming salamat Sir Red at na-discover ko rin ang channel ninyo sa pamamagitan ng mga Halloween post sa newsfeed ko sa Facebook. Hanggang doon nga, na-discover ko rin ang inyong Spotify at lalong-lalo na dito sa inyong channel na Hilakbot. So kayo na po ang pinakikinggan ko ever since habang ako ay nagwo-work from home. By the way, nais ko lamang pong ibahagi ang sarili kong experience at nang mapakinggan ko at malaman kung ano ang pakiramdam na sariling kwento ko na mismo ang nadidinig ko na ninanarrate ninyo. Pangalanan nyo na lamang ako bilang Soul. Bumili po kasi ako ng isang figurine na ang itsura ay isang maliit na mushroom house na may puno din tapos may maliliit na crystals na parabang mga bato na may energy. Hindi ko po alam if naniniwala kayo Sir Red o lalong-lalo na ang inyong mga tigapakinig pero sa katunayan may energy po ang mga crystals. Actually nagko-collect din po ako nito. So nung dumating yung parcel ko, agad kong binuksan yung in-order ko at nakita ko nga ang napakaganda at napaka-cute na mushroom house. Parang naisip ko siya na ilagay sa aming garden kasi mukha talagang mushroom house is Snow White and the Seven Dwarfs. Nang lumipas ang ilang araw, nagtataka ako kasi nawala po yung inilagay kong mushroom house sa garden namin. Kakagising ko lamang po noon at iyak na ako ng iyak. Hindi sa takot kundi sa hinayang dahil sa nawawala ang nabili ko. Nakita ko na mga magulang ko na kararating lamang at gayon na lamang ang pagtataka nila sa kung ano ang iniiyakan ko. Sinawala yung binili kong figurine. Hindi pa nga nagtatagal sapagkat kabibili ko pa lamang. Hanggang sa kumain na nga po kami ng tanghalian at doon ay binulong ng tatay ko na baka daw duwende ang kumuha nun. Imposible din na pinagdiskitahan ng aking mga alagang aso dahil nasa mataas na lugar ko ito inilagay at kung sakaling nahulog man dapat ay makikita ko kaagad. Napaka-imposible ding daga dahil wala pa naman akong alam na daga na nagka-interes sa ceramic clay. So hinanap ko talaga hanggang sa ibaba, maging sa ilalim nga po nung hagdanan namin. Wala talaga kahit anong libot ko at kulang na nga lang ay itaob ko na ang buong pamamahay namin para lamang itaktak at nang makita ko. Sakto po na ni-review ko yung CCTV footage namin na nakatapat doon mismo sa mushroom house. Nagulat ako dahil bigla po talaga itong nawala. Pero hindi ko alam kung paano nangyari iyon gayong may night mode din po yung CCTV namin. Kaya makikita ko talaga kung paano at kung sakali meron mang kumuha nito. Umabot po ng 3 araw mula sa araw na ito po ay nawala. Hindi na rin ako natakot or what, pero nagtataka ako. Bigla ko po kasing naalala nung mga panahong bata pa lamang po kami
Lalong-lalo na po syempre nung kami ay mahilig pang maglaro sa garden namin. Tandang-tanda ko na habang naglalabas si mama, sinabihan ako na wag ko daw gagalawin yun bang parang silver na mushrooms doon sa ibaba ng puno. Para po siyang sparkle na silver mushrooms. Ang sabi kasi ni mama, may mga bantay daw yung punong iyon na duwende. So fast forward, doon ko na na-realize bigla na maaaring mga duwende nga din na iyon yung kumuha ng figurine ko. Nakakatuwa naman din kasi Sir Red at mukha talaga siyang bahay ng mga duwende. Hindi siya parang dollhouse na pwede kang pumasok sa loob. Basta't sarado na bahay iyon, okay lang na mawala iyon at kinuha halimbawa ng mga duwende kung sakaling totoo sila. Maaaring isa itong indikasyon ng swerte o blessing na maaari po nilang idulot. Kung saan ko unang inilagay, baka mas magambala ako dahil meron nang nakatira sa mushroom house na figurine na yun. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Shera at isishare ko lamang po ang naranasan ko noong March 2019. Umattend po ako noon ng debut ng friend ko na tawagin na lamang po nating Cass. Financially struggling po ang pamilya ni Cass na mga panahon na iyon, dahilan para hindi po naging magarbo ang kanyang debut. Sa katunayan, nairaos naman niya ang kanyang debut pero naging children's party ang tema nito at ginanap lamang sa kanilang bahay. Matagal na rin po kaming magkaibigan ni Cass. Kaya naman kadalasan ay alam ko ang pinagdaraanan niya at maging ng kanyang pamilya. Para nga lang ma-pull off yung debut niya ay nagpatak-patak kaming magkakaibigan para sa dekorasyon, sa pagkain at maging yung props ng birthday niya at kinakailangan na mauna kaming pumunta sa kanilang bahay para kami na ang mismong maghahanda. 10:00 pa lang ng umaga ay nakarating na ako at ako pa nga ang pinakaunang nakarating doon dahil nga nasa akin ang mga party hats, balloons at iba pang pangdekorasyon. Pagpasok ko, napansin ko na sobrang tahimik ang apartment nila at parang normal na araw lamang ito. Oy, musta tol? Buti nahanap mo agad tong apartment. Nag-angkas ka ba? Tanong sa akin ni Cass. Bagong lipat lang kasi sila noon dahil kinakailangang ipa-renovate ang dati nilang bahay. Hindi. Nag-jeep lang ako, tas nagtanong-tanong lang ako dyan sa mga tambay sa labas. Sagot ko naman. Makaraan ang ilang oras at nakapaghanda na rin kami. Unti-unti na rin nagsisidatingan ang mga bisita ni Cass. Doon namin ipwinesto ang handa niya sa tapat lamang ng kanilang apartment dahil hindi talaga kakasya sa loob. So habang kumakain kami, may napansin akong bata na nakasilip sa bintana ng kapitbahay nila. Kaya naman kinalabit ko si Cass at binulungan ng, "Bigyan kaya natin ng handa yung kapitbahay niyo. Kawawa naman yung bata oh. Titig na titig. Parang naiinggit at nahihiya pa." Pero imbes na sumang-ayon ay dinedma lamang ito ni Cass at sinabi pa nga niyang, "Ay naku, hayaan mo nga silang mainggit dyan." Ako naman ay biglang nagtaka dahil hindi naman talaga maramot at maldita si Cass, pero nagtataka ako sa inasal niya. Pinagsawalang bahala ko na lamang afterwards at inisip na baka hindi nga sila magkasundo ng kapitbahay o baka naman meron silang history ng pag-aaway. Hindi nagtagal ay yung isa naman niyang bisita ang nag-approach sa kanya at sinabing, "Cass,
Kanina pa nakasilip si ating kapitbahay ninyo dun sa taas. Ba't hindi mo in-invite? Ay naku ate, in-invite na yan ni mama. Bahala sila kung hindi sila pupunta dito at mahihiya lang sila. At matapos noon ay nagkibit balikat na lamang din siya. Gabi na nang matapos ang party niya kaya madilim na ang kalangitan. Pero hindi ko naman masasabing gloomy ang kapaligiran sapagkat maliwanag naman yung compound nila Cass at nakabukas lahat ng ilaw ng mga kapitbahay. Overall ay naging masaya naman ang pagdiriwang ni Cass. At kung hindi mo i-overthink ay wala ka namang mapapansing kababalaghan. Ngunit kinabukasan din noon Sir Red nang magkita kami sa school ni Cass. Inamin sa akin ng kaibigan kong ito na kaya raw ayaw niyang bigyan ng kahit man lang katiting na pagpapansin o atensyon ang kapitbahay na kahapon pa namin napapansin ay dahil wala naman daw pala talaga silang kapitbahay. Nagsisinungaling lamang po siya sa sinabi niya sa amin na inimbitahan sila at kunwa-kunwari nagagalit pa sa akin nung una kong napansin yung batang sumisilip. Sila lang daw talaga ang nakatira sa compound na iyon. Lahat daw ng apartment sa compound na iyon ay wala daw nakatira. Walang ibang tao kundi sila. Maski nga raw ang kinisclose naman daw ng caretaker na may mga nakatira sa compound na hindi nila nakikita. Bagamat takot daw silang pamilya ay wala na silang nagawa dahil napakamura ng paupa rito. Pasalamat na nga lang daw siya dahil mukhang hindi naman daw matipid sa kuryente ang mga kapitbahay nilang hindi nakikita at iniiwang bukas sa mga ilaw kaya hindi raw mukhang nakakatakot sa compound na iyon sa unang tingin. Makalipas nga po ang 2 buwan nilang panunuluyan doon ay umalis na rin po sina Cass dahil napansin daw nila na tila ang mga kapitbahay nila ay nanghihimasok na rin sa kanilang apartment at para bang nagsimula na rin daw pong makialam ng mga gamit nila. Nawawala at animoy itinatago ng mga ito sa kung saan-saan at kung minsan pa nga raw ay nakikita nila ito sa tapat ng pinto ng kanilang kapitbahay. Ito lamang po Sir Red ang nais kong ibahagi at sana'y nakapaghatid kahit papaano ng kilabot sa inyong mga tigapakinig.